Maraming nagtatanong kung anong fertilizer daw yung gagamitin natin sa ating space farm, yung Small Productive Area in Controlled Environment na mini garden. Hello mga ka-agri! Sa video na to, ipapakita ko po sa inyo yung gagawin nating napakasimple pero napaka-epektibong organic fertilizer. Kami na. Dito po tayo ngayon sa ating mini garden, yung ating space farm. Unti-unti na pong dumadami yung ating tanim kasi nagsisipagtubuan na yung mga seeds na tinanim natin. Tuloy-tuloy yung pagpupunla natin. Dito nagtanim ako ng sile. Tapos dito naman yung kamatis. Galing po sa bunga yon, mga hinog na bunga. Ini-slice ko lang tapos nilagay ko dyan at tinabunan ng lupa. So marami tayong mga tutubo pa ng mga seedlings dito sa ginagawa nating garden. So ngayon, mangailangan na tayo ng organic fertilizer para supplyan ng nutrients yung mga tinanim nating mga gulay. Ang ituturo ko po sa inyo na paggawa ng organic fertilizer, napakasimple, walang gastos, tapos napakadali lang din hanapin ng mga ingredients na gagamitin. Gagawa po tayo ng swamp fertilizer. Kaya po siya tinawag na swamp fertilizer kasi para siyang swamp sapa. Yan po yung isinasimulate natin, yung sapa sa gubat kung saan naiipon po yung tubig kasama yung mga dahon na inanod, yung mga patay na hayop, yung mga prutas, naiipon po doon kaya tumataba yung tubig doon sa swamp. Ganon din po yung konsepto nitong swamp fertilizer. So dahil po nabababad yung materials na i-extract yung nutrients, pupunta doon sa tubig. Kaya pag ginamit yung pong pangdilig ito, napakataba niya, napakaganda ng epekto sa ating mga tanim. So marami na pong gumamit ito. Ilang taon ko na po siyang ginagamit. Marami rin pong nagpatunay na napaka-epektibo ng swamp fertilizer. Dito mangangailangan po tayo ng container. Make sure na meron siyang takip para tatakpan natin at hindi siya pasukin ng mga lamok. Then, lalagyan natin siya ng tubig, pagbababara ng mga organic matter. Tapos yung organic matter, kuha lang tayo dyan sa paligid, sa backyard, tsaka sa kitchen, yung mga balat ng gulay at balat ng prutas. Since may mga tanim tayo na bagong tubo, maliliit pa yung ibang seedlings, maghahanap tayo ng organic matter na mayaman sa nitrogen. Kasi yan po yung nutrients na kailangan ng mga tanim sa unang bahagi ng kanilang buhay para hindi sila mabansot at mapabilis yung kanilang paglaki. Tapos gaganda rin yung kanilang mga dahon. Dadami at magiging kulay berde. Para sa source ng nitrogen, mangailangan tayo ng mga dahon, sariwang dahon. Yan. Itong malunggay, lagi ko pong isinasama kasi napakataas ng nitrogen content nito. Tapos mabilis din siya ma-breakdown kaya mabilis nagagamit ng mga halaman yung nutrients. Tapos itong alugbati, medyo masukal na. Yan. Para kumapal pa ng kumapal, babawasan natin ng mga talbos. Alisin natin talbos para magsuwi siya na magsumi. Dadami ng dadami yung sanga. Mas marami tayong dahon na makukuha. Tapos yung mga malalaking dahon, bawasan na rin natin. Yan, sama na natin. Grabe kalalaki oh. Sa inyo po mga kagri, pagkalaki ng dahon. Then, ibababad lang natin yung mga dahon na nakuha natin. Dadagdagan pa natin ito. Maghahanap pa po ako ng iba pang mga organic matter na mataas sa nitrogen. Actually, yung mga damo pwede. Kaya lang, dahil sa sobrang init, pati po mga damo hindi rin tumutubo. So, mga dahon lang talaga yung magagamit natin sa ngayon. Itong mga Brazilian spinach, isama na rin natin dyan. Yan, sobrang dami na rin ng ating tanim. Hindi siya lumalaki ng maganda kasi sobrang init. Pero maganda naman, wala naman sira. So pwede natin gamitin yung mga dahon na walang sira. Pwede natin ilagay dito sa swamp fertilizer. Wag lang po yung may mga fungus kasi pwedeng kumalat yung sakit sa inyong garden. So make sure na okay yung mga dahon na ibababad nyo po sa tubig. Tapos pwede nyo siyang lagyan din ng saha ng saging o yung banana trunks. So, ito po, chinap ko na. Itong saha ng saging, yung katawan niya, yung puno ng saging, meron siyang nitrogen, phosphorus,
and potassium. Tapos meron din siyang mga micronutrients. So napakaganda din po nitong gamitin. Actually itong saha ng saging ginagamit siya sa paggawa ng fermented plant juice. Sinasama siya. Ginagamit din siya as substrate sa pag-aalaga ng bulate, yung African nightcrawler, yung mga nagvo-vermiculture. So yan yung isang napakagandang ingredients din na madaling mahanap sa bakuran. Itong mga shells, pati yung balat ng itlog, water insoluble siya. So hindi siya basta-basta natutunaw sa tubig. Ang magandang gawin po dito, ito sa mga shells ng tahong, pwede nyo pong ihawin, tapos dudurugin po ng pino. Then yun pwede na i-apply diretso sa mga tanim, ibubudbud nyo po para mag-provide ng calcium. Tapos ganun din sa eggshells. Kasi yung eggshells, pag ginamit natin diretso sa tanim, matagal po yung kanyang epekto. Slow release fertilizer kasi yung itlog, hindi siya natutunaw sa tubig, hindi siya ma-extract. So ang paraan lang para ma-extract yun ay kailangan natin i-ferment sa vinegar. Yun naman po yung paggawa ng calcium phosphate. Gagawin ko dito ngayon, iiyaw ko yan mamaya. Hiwalay ko na lang siya. Para naman po sa mga tanim na nagbubulaklak at nagbubunga na, kailangan natin ng mataas sa potassium. So makakakuha tayo ng nutrients na mataas sa potassium galing po sa mga balat ng gulay, balat ng prutas, mga hinog na bunga. Yan, bulaklak pwede rin. Dito may mga scrap ako na gulay para merong pang additional potassium dito sa ating ginagawang swamp fertilizer. Ihalo natin yung mga reject na gulay, yung mga balat ng prutas, balat ng gulay. Yan. Ibababad lang natin siya. So ito kulang pa, dadagdagan ko pa siya. So kapag ilagay nyo na po yung mga materials dyan, kailangan nyo na po siyang takpan, tapos ibubrew natin ng 3 days. So 3 araw natin siyang ibababad para ma-extract yung mga nutrients dun sa mga organic matter. Ang problema lang po dito sa swamp fertilizer, medyo maamoy po siya, masangsang yung amoy, kaya baka magreklamo yung kapitbahay. Pero may mga paraan po para mawala yung mabahong amoy ng swamp fertilizer. Dahil 3 days natin bago siya magamit, mangangamoy po talaga itong swamp fertilizer. Ang pwede natin gawin, una is haluin natin siya everyday, 2 beses, isa sa umaga, isa sa hapon. So sa ganung paraan na babawasan yung mabahong amoy, nagkakaroon kasi ng microbial activities. Tapos pangalawa, pwede tayong magdagdag ng molasses kung meron kayong extra molasses or brown sugar. Kaya lang, yun po ay may gastos. Pwede rin lagyan, pwede rin hindi. Pero kung talagang gusto nyo ng zero expenses, haluin nyo na lang po. Tiyagaan nyo siyang haluin. Yung isa pang paraan, pwede kayong maglagay din ng effective microorganism, IMAS, EM1, lactic acid bacteria serum, para mas marami yung mga bakterya na kakain dyan, mas less din yung amoy. Kaya lang, again, may gastos po yun. So nakadepende sa inyo kung willing kayong mag-spend ng konti para mabawasan yung mabahong amoy. Then yung last, basta everyday nyo po siyang ginagamit. For example, pangatlong araw na ngayon, ginamit nyo po yung tubig pang dilig. Diretso na yon, wala na pong dilution, dire-diretso na. Direct na po kayong kukuha dyan. Then pag naubos yung tubig, i-refill nyo lang siya para kinabukasan, pwede ulit magamit. So kapag ganun yung ginagawa nyo, araw-araw siyang ginagamit, hindi po siya ganun kabaho. Basta araw-araw siyang nagagalaw. Then after 1 week, pag napansin nyo po yung tubig ay medyo clear na, yan, dagdagan nyo na po siya ng organic matter para gumanda yung quality ng inyong swamp fertilizer. So ngayon nahawakan ko pa siya kasi hindi pa siya ganun kabaho kasi kalalagay lang natin ng materials. Pero bukas, yan, medyo maamoy na siya. So kailangan na natin ng panghalo. So sana po gumawa rin kayo ng inyong swamp fertilizer para sa inyong space farm project. Maraming salamat po. Happy farming!